Ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Di kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, ating pagmamahalan habang buhay. Ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Ang sabihin ko po sa aking wife, Happy Valentine's. Ikaw lang ang una tuwing babaeng mamahalin ko at ikaw yung buhay at kaligayahan ko. Ay, Happy Valentine's Day. Mamahalin kita habang buhay. Sana huwag kang magbago. I love you. Hello everybody! Hello there teammates! Hello there Jutiners! Kakaiba po ang storya na isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito sa aking vlog na tiyak na magugustuhan nyo, mai-inlove kayo, mai-inspire kayo, kikiligin kayo, madadala kayo ng inyong mga emosyon. Kung hindi pa, ewan ko na lang dahil ang storya nila is really worth sharing. At nandito na nga sila sa aking tabi. Bumiyahe pa mula sa Batangas, Alae, ang mag-asawang sila Nila at si Bonnie. Hi! Hello po. Happy Valentine's Happy Day Val- sa inyo. Happy Valentine's din po. Ayan, pero ako pulang-pula. Feel na feel ko ang Valentine's Day. Maraming salamat ha. Bumiyahe kayo mula Batangas para mag-guest ng live sa aming show at dito nga para sa aking YouTube channel. Thank you ha. Welcome po. Kumusta naman ang biyahe niyo mula Batangas? Okay naman po, hindi naman po masyadong napagod dahil hindi naman po masyado kaming naano sa traffic. Ang biyahe po namin mga almost 2 hours lang po. 2 hours. Madalas ba kayo pupunta dito sa Manila? Hindi naman po, yearly po kapag yung may ano lang na Pag may okasyon. may okasyon na na-invite ng mga kaibigan or mga kamag-anak, ganyan. Pero bago ang mga pagbabago sa kanilang samahan o pagsasama, babalik muna tayo sa kanilang nakaraan. Siyempre, importante yun eh. Kung paano nagsimula ang lahat para sa inyong dalawa. O sino una magsasalita? Si Bonnie o si Nilo? Ikwento niya na sa amin ang Ako na lang inyong love po. story. Ako na lang po. Nilo, oo. Nung bata pa po ako, galing po sila sa province. Tapos pumunta po sila doon sa lugar namin. So yun po, tapos naging katabi po namin yung tinuluyan po nilang bahay. Malapit lang po sa amin. Sa ano to, Batangas? Sa Batangas po, sa Calatagan. Tapos yun po, madalas kapitbahay kayo? naging magkapit-bahay po kami. Oo. Tapos nung that time po, nung bata pa ako yun, madalas ko po siya nakikita. Oo. Kasi, ba't mo madalas nakikita? Kasi Bukod po- sa magkalapit yung bahay, bakit madalas? Kasi po, kinakaibigan ko po yung anak niya na Kalaro mo yung mga anak ni Bonnie. Opo. Okay. Halos kaedad ko po. Para po, lagi ko po siyang makita. Pero syempre, bago mo siya makita, kalaro muna. Naging kaibigan mo muna yung mga anak ni Bonnie. Apo. Diba? Ilang taon ka nun? Mga siguro po, nung mga 10 years old ako noon. 10 years old ka lang. At that time, Bonnie, ilang taon ka nung 10 si Nilo? 10 years old. Mga 30 plus po siguro siya, no? Kasi ang tanda mo kay Nilo ay ilang taon? Ano po, 32. 32, 33. So kung ganyan. 10 ka nun, plus 32, 42 na. Mga ganun po. Tama, di ba, Bonnie? 40s ka na nun. 40s. 42. So, syempre, yung unang-una mo siyang nakita, syempre may ganun, di ba? Yung unang-una,
Love at first sight na ba yun? Parang tumibok na agad puso mo o hindi pa mo? Parang hindi po siguro dahil bata pa po ako eh. Oo, Parang 10 years old ka lang eh. Oo. So, kailan nagsimula yung nung nagka-crush ka sa kanya? yung mga ano po, nung 10 years old po, may feelings po ako sa kanya pero hindi ko pa po talaga maano sa sarili ko na love po 'yon. Kasi bata pa ako that time eh. Hanggang sa ano po ako yung So, ano lang, more of admiration. Yun, parang Parang, ganun. di ba kasi, ang mga bata, may tinatawag siya na Bonnie na, Nilo, na admiration, yung humahanga ka Opo, sa yun. mga nakakatanda. Yun, Kasi ganun may po. nakikita kang qualities na, ay, gusto ko, ganyan din ako paglaki. Di ba? Kaya may mga bata, gusto nila maging doktor paglaki o gusto maging abogado. Kasi nakakakita sila ng mga tatay nila, kamag-anak, tito-tita na abogado o kaya lawyer. Pero ikaw, anong klaseng pagtingin o paghanga ang meron ka noon kay Bonnie? Humahanga po sa kanya kasi po nakita ko po sa kung gaano po niya kamahal yung pamilya niya, lalo na po yung mga anak niya, yung asawa niya. So yun po yung una kong hinangaan sa kanya. Sabi ko po sa sarili ko, sana pag nagkaroon po ako ng asawa, gusto ko po sana katulad niya. As in, sinabi mo yon sa sarili Opo, mo? sinabi ko na, po nung- Ano yung saktong sinabi mo? Na sana po pag nagkaroon po ako ng asawa, gusto ko po yung katulad niya, yung mga katangian po ng isang babae ay nasa kanya po. Yun po yung sinabi ko sa sarili ko na sana pagdating ng panahon pag nagkaasawa po ako, gusto ko po yung katulad niya. Hindi ko po sinabi na Siya mismo. siya mismo. Pero hindi mo akalain Hindi ko po akalain. na yung pangarap na yon, yung wish na yon, mauwi talaga sa totohanan. Kaya- Na siya talaga na pag-asawa. Dahil yung una, katangian lang gusto mo hinahanap mo, di ba? Opo, kasi that time po may bata pa ako, tapos that time may asawa naman, may pamilya naman siya. Oo. Kaya hindi ko po naman alam na ganun, na yun yung magiging destiny. Kami pala ako pala yung soulmate niya. Ayun. Buhay pa yung asawa niya. No? Ako po, ma'am. Okay lang pag-usapan muna natin yung asawa ni Bonnie. Yes po. Bonnie, I want to hear from you now. Kwento mo naman sa akin yung buhay pamilya mo noon. Yung may asawa ka pa, buhay pa noon ng asawa mo, ilan ang mga anak mo. Kwento mo na sa amin. Ay, Anong ako- trabaho mo ng mga panahon na yan? Ay, sa kami mag-asawa, ma'am, talagang maganda talaga din ang pagsasama namin. Mayroon kami siyam na anak. Siyam pala ang anak niyo? Ang dami pala. Ano? Marami. Siyam. Tapos anong trabaho ng asawa niya? Anong magdagat lang? Magdadagat. Fisherman? Fisherman lang. Fisherman, oo. Mandaragat, fisherman. Sige Pero po. nakaraos din naman ang ating mga pamilya. Napag-aral lahat. Pag-aral din, pero hindi naman nakatapos lahat. Opo. Basta nakatungtong lang na paaralan. Opo. Hindi naman sila mga illiterate, kumbaga. Opo, nakakabasa. Nakakabasa oo, naman, nakakasulat. mabuting tao, opo. Tapos, kayo po, anong naman trabaho ang niyo no? pagsasama namin eh. Ano po? Tapos lumalaki ang mga anak namin. Ayun, kung nung lumaki sila, maalam na rin sila nagdagat. Nung tapos na sila mag-aral ba? Nakapag-aral na sila, nagdagat na sila, yung mga anak ko. Yun ang katulong sa Naging kanilang ama. fisherman din. Naging fisherman. Oo. Naging Opo. magdaragat din ang mga anak ko. Opo. Kayo Hanggang po, ngayon. nasa bahay lang. Nag-aalaga, Ako nagluluto. nasa bahay lang. Oo. Housewife na. Housewife lang. Hindi po nila lang ang pagiging housewife at pagiging ina sa siyam na anak. Siyam na anak. Oo. Talagang ano po yan, dedication yan. Bilib po ako sa inyo. Sige, ituloy niyo po yung kwento. So, okay ang buhay, mandaragat, naglakihan yung mga anak niyo, mandaragat. Magdaragat. Yung mga panahon na yon, nakikita-kita niyo na syempre, si Nilo, dahil kalaro ng mga anak ninyo, di ba? Kalaro. Nung Sige, lumipat ano na po sila sa Batangas. The time po kasi nandun sila nun sa yung sa Baler po, sa Baler province, Quezon. Oo. Tapos nung pagkalipat nila ng Batangas, doon na po ako pumasok sa buhay niya. Pagkalipat sa Batangas, yun ka na pumasok sa Doon buhay niya. sa buhay niya. Oo. So, yun nga, yung sabi mo, naging kalaro mo yung mga anak niya, di ba? Kalaro niya. Oh, pero syempre, dahil kalaro ho siya, anong pagtingin niyo sa kanya bilang isang batang 10 years old? Wala naman sa akin. Oh, dahil kalaro, di ba? Oo. Bata pa rin eh. At saka may asawa ako eh. Ay, oo nga. Oo. So, Ano wala kaya sabihin? nagsimula na parang, nafe-feel niyo na, parang iba na yata ang tingin sa akin ng batang ito. Wala rin naman akong naano. Wala kayong na-feel na gano'n. Wala, parang kahit sa pantahan na parang, para yatang ibang dating ng batang to. Wala Ayun, gano'n. wala lang talaga. Ano, Wala. Hindi ko wala rin naman talaga. hindi ko rin naman po sa kanya pinapaano na yung baka po yung may mali siya na ano, parang parang ano lang po yung bata lang na yung parang tumitingin, parang inaano ko lang po na parang gusto ko lang po siyang makita, tapos yung ganun laging makasama yung
kumpleto po yung araw ko pag nandun ako sa kanya kasi nagkalaro ko yung anak niya, tapos bigla po siyang nakikita ko po siya, yung parang ganun. Yung physical attraction ko po sa kanya, yung ano po siya, yung parang ano po siya, yung shy type, yung mahinhin na hindi po siya tulad ng ibang babae na yung yung maingay, yung ganun po yung pagiging shy type niya po, at saka maalaga sa mga mga anak niya po, yung parang ganun po. Parang kahit siyam na yung anak, matimtimang birhen pa rin. Parang dalagang Pilipino. Parang gano'n, di ba? Kahit ginang na. So, na-attract ka sa pagiging shy type. Opo. Pero physically, saan ka na-attract? Mata, bibig? Sa ano niya po, yung sa kanyang, sa galaw niya po, yung hindi po siya, gumalaw, yung parang mainhin na yung galaw niya is yung hindi tulad ng ibang babae na yung ang galaw ay yung parang laging nagmamadali, laging parang O yun, nabanggit mo na rin na di tulad ng ibang babae. O real talk tayo, Nilo. Hindi ka ba nanligaw muna sa ibang mga babae na halimbawa kaedad mo? Alam mo yun, hindi ka na-attract? O na-attract ka rin sa ibang babae? Na-attract din po ako sa ibang babae kasi po ako may childhood, ako na kababatang babae po. Tapos, yung yung iba po yung feeling ko nung the time at sa kanya po nung yung nagbinata na po ako, para pong yung childhood ko po, na kaibigan, parang hanggang friends lang sa kanya po habang nagbibinata po ako, para pong nararamdaman ko po yung love. Lalong nag-grow yung yes po, ma'am. Parang lumalalim. Lalong lumalalim. Para po siyang halaman na unti-unting tumutubo na hanggang sa namulaklak at hanggang... Ako rin kinikilig eh. So, naniwala, pipigilan ko muna, baka di ako makapagtanong, Bonnie. So, habang tumatagal, doon mo na-realize na yung feelings mo, lumalalim. Opo. Diba? Magkapit-bahay pa rin kayo niyan, ha? Lalo pa rin sa Batangas, Yes, magkalapit opo. pa rin yung bahay. Magkalaro pa rin kayo. Hindi na, kasi binata ka na nun eh. Yung, Magkalaro pa rin ba kayo ng yung mga mga anak niya po, po kami, magkalaro pa rin po ng mga, hindi naman po larong pambata, yung mga basketball, yan. volleyball, yung Oo. parang ganun. Sinabi mo ba na parang sa mga kalaro mo na mga anak ni Bonnie na parang meron kang feelings para sa kanilang nanay? Hindi ko po yun sinabi. Siyempre po, mahihiya ako. At Mahihiya saka, ka, oo. baka po magalit sila sa akin. Oo. Sa iba ko pong sa ibang friends ko po, hindi po siya anak niya. Oo. Parang Sinasabi doon ko mo po nasi-share yung feelings ko para sa... sa kanya. Anong reaksyon ng mga kaibigan mo nung sinabi mo na may crush ka or malalim na yung pag-ibig mo? Po, yung ko po talaga, yung best friend ko po, siyempre po, pag best friend, maiintindihan ka po. At saka, mag-a-advise po siya ng tamang payo sa'yo. Yung parang, po siya, hindi naman po siya nagalit o nabigla kasi magkaibigan po kami. Ang sinabi niya na lang ang sinabi niya na lang po sa akin na masyado daw malayo yung agwat namin dalawa at saka isa pa daw, that time may asawa daw yung asawa ko. May pa asawa niya. Ang sabi po sa akin ng gano'n, kaya sabi niya po na kung pwede ko daw ibaling sa ibang babae, ibaling ko lang, wag lang daw po sa kanya. Kasi, Yun ang payo sa'yo ng kaibigan yun mo. ang po ang sabi. Pero kung talagang mahal ko daw po yung asawa ko, wala na po daw siyang makagawa, yung parang ganun. Oo. Pero never mo siyang niligawan pa at that time. Hindi mo pa siya nililigawan. Hindi pa po. Lang po, parang paramdam, papansin, yung parang ganun, yung parang binibigyan ko lang po siya ng importansya. Pero yung pagbibigay ko po ng sa kanya, para sa kanya po, hindi niya po yung nararamdaman o wala po siyang mali siya na gano'n kasi bata pa ako that time. So anong paramdam at anong klaseng papansin ang ginagawa ng mga panahon na yun na binata ka na, ha? Binata ka na. Binibigyan ko po siya ng ng mga pagpupunta po kami ng mga kaibigan ko sa bundok, binibigyan ko po siya ng mga prutas tulad ng bayabas, mangga, ganyan. Ikaw pa ba pumipitas ng mga Opo, bayabas sampalok, mga papaya, yung parang ganun po. Oo. Tapos, tumutulong po ako sa, halimbawa, yung anak niya po, nag-iigib, yung ganyan. Minsan, tutulong, tapos nangangahoy. Talaga, nag-iigib na ng tubig at nangangahoy. Yung nagsisibak, gano'n. Uso pala yung gano'n, yung old style na ligawan. Di ba? Alam mo ba na that time, parang nanliligaw na siya dahil binibigyan ka ng prutas. Siya pa pumipitas ng prutas, tapos nag-iigib ng tubig, sisibak ng kahoy. Anong dating nun sa'yo nun, Bonnie? Ay, wala lang. Parang mabait lang siyang tao. Parang mabait lang talaga siya. Mm-mm. Nawa sa mga anak kong kaano niya eh. Oo. Mga kalaro niya mga anak ko. Oo. Pero para sa'yo, meron ka ng intensyon. Ganun ba yun? Hindi naman po totally intention yun. Yung parang inaano ko lang po yung yung feelings ko, yung akin pong, yung action ko po at saka yung sa ko po, sinusunod ko lang po na ganun. Parang natural sa'yo yun. Opo, at saka hindi ko para naman maging close kayo, no? Opo, parang ganun. Parang inilalapit ko lang po sa kanya yung sarili ko, pero hindi ko po nilalabas yung
nararamdaman ko kasi po, pangit po ano yun, dahil may pamilya, may asawa pa po siya so, that time. Pinipigilan mo pa. Tsaka ayoko din po masira yung pamilya niya Oo. ng ganun po, dahil lang sa akin. Oo. So ano ka lang, gusto mo lang muna maging mabuting kaibigan, Oo, parang parang ganon. ganun po. So at that time, tabalik ulit tayo, nag-aaral ka nun. Opo. Tama, so nasa school ka. Siyempre may ibang babaeng umaali-aligid sa'yo, meron ka rin nakikita ibang girls na your age, di ba? That time ba, dahil hindi ka, siyempre may asawa pa siya, di ba? Hindi ka ba na-attract, nanligaw, nagka-girlfriend? Ano lang po, ma'am, yung friends lang, yung parang mag-close friends lang kami. Pero yung iba ko pong mga parang ang tingin po, ang ano po nila, yung ano po nila sa pagiging friends namin, parang nanliligaw ako. Pero yung totoo po, parang kaibigan lang yung turing ko. Sila po ang nag-expect ng kasing level. Pero sinasabi ko po sa kanila na ganun po hanggang kaibigan lang, ganyan. Pero pag yung iba po na hindi ko na lang po sila, pinapabayaan ko na lang po sila kung para hindi lang pumapaya sa mga kaklase namin, sa mga ganyan. Sinasakyan ko na lang po. Pero sa aming dalawa alam po niya na wala po akong feeling sa kanya na ganun. Talaga? Bakit wala ang mga babae na yun nang meron si Bonnie? Hindi ko po basta ang alam ko lang po, parang sa kanya po yung parang naka-padlock yung puso ko dati. Hinted. Dahil nga ang pagmamahalan nyo ay hindi siya conventional, di ba? Dahil ako nga personally, parang kayo lang yung kilala ko o nakilala ko na 30 years ang agwat nyo sa isa't isa. Bonnie, ikaw ay ilang taon na ngayon? Mag-73 ngayong May. 73 years old na si Bonnie ngayong May. At ikaw, Nilo? 42 po ngayong December. 42 this December. Gano'ng kahirap ang ganong klase, ganong layo ang agwat ng edad sa isa't isa? Nahirapan ba kayo? So, ako naman po, ma'am, hindi naman ako totally nahirapan. Sa umpisa lang po. Sa umpisa lang. Ba't ka nahirapan sa umpisa? Kasi po, both side sa amin dati, yung sa relationship namin is against po sila. So, kailangan po namin ipaintindi pa sa both side na family namin na yung kailangan din nilang mag-adjust sa amin dahil syempre, yung gap nga po namin. Kaya medyo nahirapan po kami, pero hindi naman po ganun kahirap talaga. So habang tumatagal naman po is naging okay naman po yung Ano yung mga dahilan? Bakit sila kontra? Yung sa side mo muna. Bakit sila kontra sa relasyon mo? Edad lang ba ang kontra? Ano po, ma'am, sa edad po, dahil unang-una po daw, bata pa ako, bakit daw hindi daw ako maghanap ng kasing edad ko para daw magkaroon ako ng pamilya ko balang araw, para daw magkaroon ako ng anak, ganyan. Dahil po daw yung yung wife ko po daw ay may edad na. So parang ganoon po, yun po yung lagi nilang sinasabi. Anong sagot mo sa kanila? Ang sabi ko po sa kanila na kung pwede ko lang pong turuan yung puso ko at pwede lang po akong mamili ng taong mamahalin, ginawa ko na po yun. Kaya lang po, hindi ko po talaga magawa. Talagang tinadhana. Parang ganun po, ma'am. Ganun po. Bonnie, doon naman sa pamilya mo, sa side mo, kontra din ba sila sa relasyon yung dalawa o pag-iibigan nung una? Kontra din po. Oo. Mga anak mo. Gawa ng bata pa nga ito. Mm-mm. At ako'y may edad na matanda na baka daw sasabihin ng mga tao. Yun din ang iniisip mo ba? Na anong sasabihin O ng baka mga ako tao? saktan. Oo. Oo nga. Kasi bata pa di ba? Ang bata daw madaling magbago isip Pwedeng bukas, iba na ihip ng hangin, iiwan ka na. Parang ganun, di ba? Yun nga ang ng mga anak ko. Oo, yun ang sabi. Sabi ng mga anak ko. So, nung una, hindi mo rin tinuloy yung relasyon. Parang, yung una ba, sinabihan mo si Nilo na itigil na natin to kasi wala tong pupuntahan. Gano'n. Hindi, lagi ko nga siya pinapagalitan din noon. At ayaw naman din tuloy pa rin ang ayaw ba niya? panunuyo. Paano niyo pinapagalitan? Paano niyo dinidiscourage? Basta sinasabihan ko nga, Anong eksaktong sinasabi huwag niyo muna. At magagalit ng mga anak ko ba? Oo. Itigil na niya. Bata Gano'n. pa nga siya. Oo. Anong sabi niya? Tumanda ka muna. Bata pa siya kamo Bata pa nga siya. Sinabihin mo ba siya na iba na lang ligawan mo? Wag ka Sinabihan talaga. Ayaw din naman yan ng mga bata. Kasi pag bata daw, parang wala pang, yung pang, katulad ng may edad na talaga. Walang direksyon o walang wisdom. Walang kapag hanap buhay, Oo. sa pamilya, Oo. baka pabaya lang daw. Yeah. Ganon, mabuti na daw yung may edad na sa kanya Mm-mm. at parang maalam na sa Sa buhay. buhay. Oo.
Pero ayaw makinig eh. Di ba, Nilo, sabi nila kasi, real talk again, baka raw kako, naghahanap ka lang ng mother image kay Bonnie. Hindi ba ganon? Hindi naman po ma'am kasi buhay pa naman po yung magulang ko at saka ako nga po yung bunso sa aming magkakapatid. Oo. Mamas boy nga po ako that time pero nung nagkaroon po ako ng feeling sa wife ko ngayon is unti-unti ko po yung na-develop na yung mamas boy pala pag nagmahal ng yung pagmamahal na yung hindi katulad sa yung parang naghahanap ng magiging asawa pag nakakita siya ng ganung is unti-unti pa lang maano yung ganung po. Gets ko, ibig mo sabihin, hindi ka naghahanap ng pamamahal ng tulad ng isang ina. Kasi nakukuha mo na yon sa nanay mo. Buhay ang nanay mo at siya ay tinitingala mo rin. So, iba ang pagmamahal mo para sa nanay mo. At iba sa rin nararamdaman mo para kay Bonnie. So, hindi ka naghahanap ng nanay. Opo. Romantic love talaga ang naramdaman mo para kay Bonnie. Tama ba ako? Romantic love po at saka real love po. Oh, love. Romantic love at real love. Pero balik tayo kay Bonnie sa asawa mo. So, yung panahon na nabubuhay pa yung asawa mo, kahit na loves ka na ni Nilo, pinipigilan niya yung damdamin niya, no? Wala kang naramdaman na sobrang pagpupursige. Wala yon, di ba? Wala naman. Pero naiba yon nung nabalo ka. Yung namatay yung asawa mo. Anong pinamatay ng asawa mo, Bonnie? Atake. So, yung inatake yung asawa mo, nandun ka ba? Nung nakiramay ka, pumunta ka sa Nandun po, ma'am. wake, gano'n, nakilamay, nung lasa lamay, nandun ka. Nandun po. Nandun ka para kay Bonnie. Sa anong paraan? Hindi man po ako makalapit sa kanya. Oo. Lagi ko lang po siyang tinitingnan. Tapos, siyempre po, ayaw ko po siyang lapitan dahil medyo, po yung, niya doon, iba pa yung paramdam niya na, Siyempre, nagdadalamhati Oo, siya. nagdadalamhati siya po. Parang andun lang po ako, lang po siya, nakasubaybay lang po. So, dumistansya ka? Opo, dumistansya po ako nung mga panahong yun. Oo. Tapos, ilang taon ang hinintay mo bago ka nanligaw? Nanligaw ka na ba after? Nung namatay na po yung asawa niya, siyempre, kapag mahal mo yung isang tao at nakikita mo siyang malungkot at na siyempre kailangan mo siyang damayan sa ganung bagay. So nakiramay ka. Opo. Anong klaseng pagdamay ang iyong pinaramdam? Kapag nakikita ko po siyang malungkot at saka yung balay pinupuntahan ko po siya, kaya nakausap ko po siya, yung ganyan, parang inaaliw ko po siya. Pinapatawa mo? Parang ganun po, para kahit paano maibsan yung kanyang kalungkutan ng mga panahong yun. In short, parang kang shoulder to cry on. Parang ganun po. Oo. Tatawa si Bonnie. So, Bonnie, naramdaman mo ba yun na yung shoulder to cry on na yun, pagiging parang kaibigan lang or kaibigan lang? Anong naramdaman mo nung time na nandun siya para sa'yo, nung nawalan ka ng mister? Ay, parang kaibigan lang. Yun lang din, no? Kaibigan. Kasi siya lang bang ganun sa'yo nung time na yun? Siya Yan. lang. Walang ibang lalaki na parang ganun sa'yo makiramay? Wala. Pero tingin mo pa rin kaibigan lang to? Kaibigan lang. Hindi umira lang yung parang women's instinct na Wala pa. na parang may something to. Wala pa yun. Wala talaga. Saka Okay. hindi pa naman siya nag-ano sa akin na gano'n, liligaw. Wala. pa naman. So kailan ngayon, Nilo, dumating yung eto na, formal ka nang manliligaw kay Bonnie? May ganun ba? May- Formal ka nag-declare? Apo ma'am, Sige, nung kailan to? yung After how many... anong namatay po yung asawa niya, parang kinaibigan ko po siya para kahit paano po, hindi po siya sa akin. Para pong maipakita sa kanya na yung pagmamahal ko po sa kanya is totoo po yung pagmamahal ko. At saka para po pag-aralan niya rin po akong mahalin. Yung mga time na So yun. ilang taon to? Mga 2 to 3 years po ma'am. Matagal Mga din. 2 hanggang 3, hanggang ganun po. Matagal din. Yes po ma'am, matagal. Pinahirapan nga po ako nito Pinahirapan. Talagang matingtimang birhen na dalaga. O sige nga, kwento mo sa amin, paano mo pinahirapan si Nilo? Anong klaseng pagpapakita? Paano mo pinahirapan? Bonnie, pinahirapan mo pa bala itong si Nilo? Paanong paraan mo siya pinahirapan? Ay, Sa 3 taon na yon. hindi ko nga siya pinapansin. No pansin, okay? No pansin talaga. No pansin talaga ako sa kanya. Ah. Gawin ng bata pa para lang anak ko. Ilan taon ka na noon? Mga That nasa 20 plus po, mga 24, 20 Or ganyan. graduate ka na,
nag-graduate ka ba sa pag Hindi po ako nakatapos ng high school. So, May nahinto trabaho po. ka na noon? Opo, may trabaho na po. Saan ka nagtatrabaho? Pangingisda po. Mangingisda ka din, Opo. ayun, parang asawa mo. So, at that time, 20s ka na, 24, bilang mangingisda, kayo ay plus 13 of, tama ba, 54. 54 years old na kayo, ng panahon na yon. So, yung, tama? Tama ba ako? Oh, sabihin nyo, i-correct nila ako pag 24 plus 30 years, 54. 54. Tama? Oh, so, 24, 54. Paano mo siya pinahirapan sa panliligaw niya? Hindi mo pinapansin? Hindi Ano ko pa? nga siya pinapansin. Ah. Gawa nga, naano nga ako sa mga anak ko, saka sa ibang tao. Oo. Ay, nung nagsama na nga kami, Hmm. sabi naman ng ibang tao, pag may nakasalubong kami, nakasalamuhan, na ibang hindi taga-amin, Oo. maglula daw kami, mag-ina, yung mga ganun ba? Ka, pag Pero- masakit sa'yo. Wala lang naman sa amin. Hindi ka naapektuhan. Hindi lang naman natin. Hindi parang may iyak. Basta kami nagmamahalan. Oo. Kahit minsan di ka nasaktan sa mga parinig ng mga tao. May time naman pong, syempre, tao lang po tayo. Pero hindi po namin ganun kaseryosong dinadamdam yung mga ganung words. Oo. Hindi anak para paghiwalayin Opo, kayo. hindi po. Meron bang sumubok na paghiwalayin kayo? May, Masakin yung kung anong relasyon niyo. may mga ganun naman po, yung mga, may mga ibang babae pong mga ganun na nag-a-attempt po na maano yung relasyon namin. Pero hindi naman po sila nagtatagumpay kasi nasa amin naman po yun. At saka isa pa po, kilala na po namin yung isa at saka yung mga bagay po na alam naming pag-aawayan namin o namin, iniiwasan po namin yun. Kaya hindi po kami dumarating sa puntong ganun. Kaya hindi rin kayo nag-aaway, madalas. Yung pag-aaway po namin parang tampuhan lang. Pero yung isang araw gaya ng ibang mag-asawa na 2 araw, 3 araw na hindi po namin experience yun. Ano mga bagay na pinagtatampuhan niyo? Yung mga bagay na maliliit, gano'n? Anong mga... Yung minsan po, pagka halimbawa po, naghahanda po siya ng pagkain, tapos uuwi pa ako sa trabaho, tapos hindi ko po nakain, parang nakalimutan ko kasi may ginawa po akong ibang Akala niya po ay hindi ko po kinain o hindi ko nagustuhan yung luto niya. Parang ganun po. Magtatampo ka na. Ay, isipin mo, baka kumain ka sa ibang bahay. Parang, Paano mo sinusuyo pa nagtampo? bali po, inaano ko lang po, yung pinapaliwanag ko po sa kanya, tapos yun, niyayakap ko po siya, hinalikan ko po. Yung parang gano'n, para po mawala yung niya sa akin, Sample niya tampo. ng paglalambing. Yung ganyan, Yan, nagtampo. Kung nagtatampo ka, huwag pansinin muna. Kasi hindi kumain eh. Oh. Tapos yun po, pagka tapos kinakausap ko, ginaganyan ko po siya kanya, yan, ganyan. Tapos sabi, huwag ka na magalit sa akin, hindi lang kasi ako nakakain kanina kasi may ginawa lang, may iba lang akong ginawa, kaya hindi ko agad nakain yung hinanda mo pagkain sa akin. Yung Ba't ganun po. okay na agad sa kanya? Opo, tapos yun, pagka tumingin po sa akin at yung tingin niya pong nagpaliwanag na po, okay na po sa kanya. Oh, sweet naman talaga. Kaya sorry na lang no, sa mga kontrabida sa buhay nyo. Napilit kayong pinaghihiwalay. Na alam yun, mas marunong pa sila sa puso nyo at kumukontra Kaya sila. nga. Sorry na lang. Kasi na-prove nyo na sa 6 na taon na ito'y tunay at wagas na pagmamahal. Di ba? Sa anong punto nyo na sila na-convince na hindi to lokohan, na sa'yo, sa punto mo nilo, hindi to yung parang wala lang ikaw magawa. Alam mo yon, saan punto ng buhay nyo na naranasan na yung gano'n? Nung na po ma'am, nung pagkasama po namin ay na po, umabot na po ng mahigit siguro mga 3 years or 5 years, ganyan. Yun, na na po nila, nakita na po nila, lalo na po yung mga anak niya, tsaka yung mga magulang ko, yung sa side ko po, na mahal po talaga namin yung isa't isa. At kinasal kayo? Ganda mo sa amin. Sa po kami kinasal ma'am, sa sa civil. Civil pala, wedding. civil. But still, kinasal kayo. Yes Kailan po. to, yung kinasal? Paano Yes, ka muna nag-propose? Siyempre, na kayo, di ba? Gaano ba kayo katagal na mag-boyfriend-girlfriend? Ay, teka muna, backtrack muna tayo kasi kasal na yun. Ito na lang. Kailan mo binitiwan ang iyong matamis na oo? Kay Milo. Siyempre, may ganun, di ba? Hindi naman parang ganun na lang. Tayo na ba? Di ba meron ganun na? Sige, boyfriend na kita. Nung magtatatlong taon, Oh, yun yung after 3 taon mo pinahirapan, finally. paano? Natatandaan niyo ba yung time na yon, yung mga moments na yun na kayo na, yung nag-oo na siya sa'yo, alam mo? Opo ma'am, nung galing na po akong malimit po kasi akong dumayo nung sa Mindoro. Tapos nung pagkabalik ko po nung sa kasi nung inano niya na po ako na ko na daw, ibaling ko na sa iba, yung para pong medyo, Balik sa'yo. ibaling ko na daw po sa iba Ibaling sa iba. yung nararamdaman ko, pero parang nagtampo po ako nun, kaya yun, ang ginawa ko po, binaling ko nga po sa iba, pero
hindi naman po ano yung feelings ko na kahit anong gawin ko po, talagang siya po talaga So yung talagang pinagbigyan mo siya. Dahil tinaboy ka na niya, di ba? Opo. Tapos pinagbigyan mo siya na, sige, Opo. binaling mo nga. Oh, Pero tapos, wala, hindi nag-work. tapos yun, pagbalik ko po noon, yun, parang inano niya po ako, parang kinumusta niya po na dun sa babaeng kunwari ang pagkakaalam niya naging ano ko na po, binaling ko na sa iba. Oo, akala niya, girlfriend mo na. Opo, tapos yun, sinabi ko po sa kanya na hindi naman naging kami, hindi naman kami noon. Tapos ginawa ko lang yun dahil gano'n. Tapos yun, parang na-realize niya rin sa sarili niya na nung mga panahong hindi na ako masyadong umano sa kanya, na-realize niya na mahal na niya na pala ako. Ayun, sinabi niya na rin po sa akin na mahal niya na rin. Mga babae. Sinabi niya na rin po sa akin na mahal niya na po ako. Ayun na. Tapos yun, parang sinagot niya na po ako that time noon. Wow. No. Ano anniversary niyo? Anong date yun? Naalala niyo? August po, ma'am. August 28. August 28, 19, 20, ano yun? August 28. Ano na po yung pagsasama namin, ma'am, running to 17 years na po. 17 years. So, ano ba ang date? Mag-calculator tayo. 17 years together. Tingnan nyo naman, guys. Almost 2 decades together. At syempre, kinasal kayo. Paano mo pinagandaan yung kasal? Nagpo-post ka pa ba bago yung kasal nyo sa West? Or paano ba? Paano nangyari? Kasi po, ma'am, yung kasal po namin, ano po yun sa parang wala pa po sa plano dapat yung pagpapakasal namin. Okay. Tapos may opportunity po na dumating na yun, parang sinama nila dun sa namin. Ano ba? Parang sa kasalang bayan ba? Hindi, yung po ng ibang network na nag-ano sa amin. Tapos parang sinagot nila. So mula nang sinagot ka niya ng 2007, nagsama na kayo? Opo. Tama? Oo, kasi 3 years na siyang balo nun. Tama? 3 years na siyang balo. Tapos sabi mo nga, pinagbigyan mo siya, naligaw ka sa ibang babae, nawala ka ba for some time? Na matagal? Hindi naman po ganun katagal, mga ilang siguro week Ilang lang. araw? Mga week lang. Ilang weeks lang talaga? Mga 1 week, Wow. ganyan, parang ganun po. Talagang pinagbigyan mo lang yung kanyang sinabi na ibaling mo muna sa iba yung attention mo at pagmamahal. Tapos pagbalik kayo na. So sabihin natin mga 3 years plus, di ba? Mula nang ikaw ay mabalo. Tapos from the 3 years, eto na, 17 years na kayo, solid. 17 years no, na nagsasama, tama? Yes. Tapos, kailan kayo kinasal? Yung sinabi mo nga, na anong year to? 2018 po. 2018 na. So, ano nga 2024? 6 years na kayong married. So, simula na kayo kinasal, may nagbago ba? Iba, syempre, ang mag-live-in lang, boyfriend-girlfriend, sa kinasal. Anong nabago? Marami po, parang naging, na po yung mga tao, parang naging formal na yung pagtingin kasi nakita na nilang kinasal kami. Tapos that time po, stable na naman po yung both side namin na Kaya wala na mas lalo po namin minahal yung isa't isa. Nabago na ba yung trabaho mo that time? O doon pa rin? Doon pa rin po pangingisda pa rin po at saka lifeguard, on-call lifeguard po. Lifeguard? Wow, Yes may po. beach ba sa inyo? May mga beach po Na may doon. tourist, ganon? Mga po, kaya lang po hindi po ganun kalalaking mga resort, mga lang po May mga mga resort na din. Opo. Akala ko nagsusurf ka, tapos nagtuturo ka ng surfing. Wala So, po. lifeguard talaga. Lifeguard po. Wala ba mga anong alon doon? may Para mga pwede alon po doon, mag-surfing? kaya lang po ma'am, puro batuhan hindi gaya sa ibang Ay. na mga buhangin. Oo. Oo. Tapos ikaw, Bonnie, paano nabago ng inyong pagiging opisyal na mag-asawa, kinasal na kayo? Paano nabago nun ng iyong buhay naman? Sa punto de vista mo. Ay, Anong nabago? siyempre, ang asawa ko napakasipag naman ito. Mukha nga. Sa kanya nga lahat ang maglalaba, ma'am. Sa kanya lahat. Pati paglalaba. Siya, May oras ka pa talaga, siya maglaba. talaga naglalaba. Oo. Mga anak nyo na sana. Hindi na sa inyo nakatira, di ba? Malalaki Ay, na eh. hindi na. Wala nang nasa poder nyo ng mga Ay, anak. yung bunso ko isa na lang ang walang pamilya, yung bunso ko na lang. Oo. Pero may bahay siya sa Cavite. Okay. So, talagang kayo na lang dalawa Kami na lang. ang magkasama sa isang bahay. Minsan sa napunta isang mga bubong. manugang ko. Pasyal lang. Taga Pasyal. Mindoro. Oo. Minsan na doon sa bahay. Oo. Pero yung permanente, kayo lang talagang dalawa. Di ba? Tama. Wala nang mga manggugulo sa paligid. Mga apo. Mga apo, oo nga, dumibisita ang mga apo. At masaya na sila para sa inyong dalawa. Katuwa naman. Anong nabago sa inyong dalawa? Dumaan ang pandemic. May nabago ba? Paano kayo sinubok? Yun ang gusto kong tanongin Paano sinubok ang relasyon nyo nung kayo ay mag-asawa na Yung pagsubok po ng relasyon namin nung bilang mag-asawa? bilang mag-asawa po, wala naman po akong natatanda na pinagdaanan talaga naming tulad ng ibang asawa na po ma'am yung kasi kami po ma'am kilala po namin yung isa't isa kaya wala po kaming mga
pagsubok na tungkol sa Kasi relasyon alam mo, namin. di ba iba mag-asawang, ang mga trials nila, ABS, di ba? Alak, babae, sugal yan. Ay, Di ba? Yung Opo. nawawala yung tiwala. Wala kayong ganon. Wala po ma'am, Wala kasi kang bisyo. ako po ma'am, di po ako naninigarilyo, pero yung inom po, pa shot-shot lang. Ikaw, Hin- ikaw, may bisyo ka ba, Bonnie? Wala. Para lang matanong ko rin, di ba? hindi ako naninigarilyo. Oo, wala. Wala rin bisyo. Basta sa bahay lang. Ikaw naman, Ano, relax, sa mga relax apo, lang, magluluto. Po. Ako po, basketball, yun po yung ano ko. Yun ang bisyo mo, sports, lahat. Sports po. Tapos ikaw tagaluto. Anong paboritong pagkain o ulam ni Nilo na lagi mo niluluto? Isda. Isda, Kahit anong luto niya po. inihaw talaga. Inihaw. Inihaw na Inihaw isda. na anong isda? At saka kahit anong Kahit luto anong to, isda. Basta Kinakain. So, araw-araw nag-iihaw ka, Bonnie. basta may isda. Basta may isda. Basta may isda. Silipin natin ang A Day in the Lives of Bonifacia and Nilo. Ito ang natatangi at todo espesyal na pag-alaga ni Bonnie kay Nilo. Wow, ang daming pagkain. Ang dami mo ngayong hinandang ulam Siyempre, pagod na pagod ka ay. Galing sa trabaho. Kaya kumain ka ng marami. Parang lahat ng ulam, mga paborito ko. Lalo na yung pinais na dulong. May torta. Thank you. Gulay-gulay din. Kailangan may gulay. Pampalusog. Hindi nga, kung masarap yung gulay na niluto mo. Mayroon pang mais. Sabayin mo na lang ako pagkain, Bes. Ano lang. Ilagay ko muna ito. Kain ng marami. At sasabayan kita sa pagkain. Sarap. Ano, bukod sa ihaw, ano pa? Preto. Sabaw. Ihaw, Sabaw. bilangat, kuya, sabaw, Mm. sinigang, di ba? Basta isda. Ikaw naman pala healthy, puro isda ang kinakain, di ba? Pero ikaw, anong ginagawa mo para kay Bonnie na gusto-gusto niya? Kumbaga, ano yung love language mo? Yung pong, Bonnie. ano po ma'am, yung pagkagaling ko po sa duty po o sa dagat, pag naliligo po ako siya, nakahanda na po yung mga susuotin ko. Ikaw naghahanda ng mga pambahay na yan. Siyempre, Opo. no, tapos na yung trabaho. Pambahay. Opo, tsaka Talagang yung- maasikas. Tsaka po Ano sa, din sa asawa ko noon. Oo, talagang ano, hindi ka nagbago. Yun talaga yung ugali mo eh. Di ba? So yung nakikita mo noon sa kanya, nung inaalagaan niya yung mga anak niya, nung bata pa yung mga Mm. anak niya, ayan na. opo, Sa'yo na ginagawa yung opo, ganung- parang ganun po Di ma'am. ba? Ganong pag-aalaga. Di ba? Oh, touch talaga. Ngayon, fast forward to 2024. You are now how old, Bonnie? Ilan taon ka na? Mag-73 ngayong May. 73. Tapos ikaw naman ngayon 40, ay? magpo-40 po ngayong December. Okay, so ayan na. Dumaan na ang 17 years of togetherness and 6 years of marriage. Ano kinakatakutan yung mangyari sa isa't isa? Siyempre, hindi hindi maiiwasan na bilang mag-asawa, partner for life, soulmates, naiisip mo minsan, ako sabihin ko sa inyo, kami ni Julius, 20 years married. Lagi ko sinasabi kay Lord, please bless Julius to have a healthy life, and me also, para pareho kaming healthy, because we want to live a long life together, na malakas kami hanggang pagtanda namin. And if ever, Lord, ito talaga sinasabi ko talaga, Lord, pag meron kang kukunin, parang hindi ko kaya na ako yung maiiwan, pwede mong unahin mo lang ako. Alam mo yun? Kasi hindi ko alam paano kung bubuhay nang wala si Julius. So sabi naman, Julius, selfish mo. Di ako naman ang maiiwan. Parang, di ako naman yung masasaktan. Paano naman ako? O sige na nga, sabay na lang tayo. Pag-uusapan talaga Yes, yung ma'am. iba nilo pag mag-asawa ka. Latagan na tayo ng mga Yes. truths natin. Ako po ma'am, may ganong kinakatakot. Hindi ko lang po alam sa kanya kung ano po yung kinakatakot So, niya. ibig sabihin mo anong kinakatakot? Para sa akin po ma'am, pagka syempre,
tao lang po tayo, may hangganan po talaga yung buhay natin. Iniisip ko po na paano kaya yung time na siyempre, siyang mas matanda sa akin. Kaya lagi ko nga po siyang inaalaga at lagi po ako nagpipray na sana kahit na hindi ganun ka yung buhay namin, basta lagi lang po kaming healthy dalawa, kahit wala po kaming ganung malaking income o basta araw-araw po ay pagkasama kami at healthy, yun lang po ang inaano ko. Na pag dumating po yung time na paano kung ganyan, kung mawala ako o mawala siya, dapat sinasabi ko po, sana po kapag inano po ng Panginoon, sana po sabay na lang kami kung pwede. Para sabay po kami. Kasi po, pag ako ang naon, hindi ko po alam kung paano po ako mabubuhay, paano po ako mag-umpisa. Kung siya, hindi ko rin po alam kung ay makaka-survive po ba siya sa ganun. Kasi kapag mahal niyo po yung isang tao, talaga pong mahihirapan kayong mabuhay kapag wala yung isa. Pag ganun po yung kinakatakot ko. Kaya ako po, syempre ako po yung bata sa kanya, kaya ginagawa ko po yung lahat, inaalagaan ko po siya, hindi ko po siya binibigyan ng mga bagay na alam kong ikakagalit niya o magagalit siya o masasaktan siya, parang ganun po. May hypertension na ba kayo? Wala naman po, thankful naman po kami kasi wala naman po, una-una po wala po siyang maintenance, tapos ako rin po, wala pong kahit 40 plus na po ako, wala po akong masyadong ganung mga nararamdaman sa katawan. Yun po. Dahil yan sa fresh na isda, na araw-araw na, Saka gulay. fresh catch, Gulay tapos gulay. Tapos wala naman kayo masyadong pollution dun dahil sa tabing Yes, dagat, po. di ba? Wala masyadong stress, ano? On a daily basis, stressful ba yung buhay nyo? Hindi naman po. Hindi. So, yan talaga mga secret para humaba buhay, di ba? Yung wala lahat ng mga stress na yan, at saka yung mga fast food ba, yung, ano mo yan, mga hindi healthy na food. Ikaw, Bonnie, anong pinakatakutan mo? Inyong relasyon? Sabihin mo, kasi ngayon ko maririnig. Sabihin mo na, Bonnie, ngayon lang maririnig ni Nilo. Kasi hindi mo dito sa ating TV. kasi hindi mo sinasabi sa akin pag nagkukwentuhan Wala tayo. ka natatanong kasi sa inyo. Sagutin mo Ngayon, yung- tatanong ko na, sagutin mo yung- Anong bagay na kinakatakutan mo? Bonnie, sige, tingnan mo si Ay, Nilo. ang bagay na tinagtakutan ko, baka mag-ano ito ng iba. Yun ang hindi mangyayari. Saka hindi naman siguro mulat sa pagsasama namin, wala man. Talagang ako lang. Ganyan ka ka-confident. Blooming ka nga Simula nung in-interview ka namin sa sa TV, sa Zoom, ang ganda ng buhok mo ngayon. Bagay sa'yo, yung kulay na yun na blonde. Actually, bumata ka, Bonnie. Kasi ako din po, ma'am, Ang skin mo, ang tight-tight. Siya lahat naman po ng mga nagpapaan sa akin inaano ko po, pag nakikita ko po siya, kung ano po yung wala o gusto ko Siya yung... lahat Ikaw pala mag-ano. nagsasabi sa kanya, Opo. kulay ka na ng Siya, buhok, ha? siya talaga lahat. Ikaw pala, Nilo, ha? Yan na ba kinakatakutan mo na mabababae si, Nilo? Siya iba yung isa sa inyo mauuna, yun ang kinakatakutan. Kaya Hindi nga. raw niya kakayanin. Nakatakot nga. Parang sabay na lang din Pero kakayanin niyo ba mawala ang isa't isa? Sa akin po, ma'am, parang hindi ko po sigurado. Hindi ko po alam kung makakaya ko. Ikaw, Bonnie, paano magpapatuloy ang buhay pag mawala ang... Ay, siguro, ano na lang din Hindi siguro kaya. Pag nawala ba, kumbaga, Kaya ipagdasal naman natin sana. na mas marami patuloy pa kayong natin ang ating pagmamahalan. Oo. Enjoy nyo lang every day, every second of the day. May iba lang tayo. Like on a lighter note. Lighter na. Tag-roll ba? Kung pala di nag-record. Paano ang labing-labing? Ay! Kailangan ko itanong yan. Paano ang labing-labing? Yung For labing 17 years. Okay. yung labing-labing po namin is ano lang po, yung mild lang. Siyempre. Siyempre Ano sabi ng mild? Pakidefine Yung- na mild spicy, mild. Sige, ikaw na dito. Ano ibig sabihin ng mild? Siyempre po sa gap namin, kaya yung mga labing-labing namin, yung konting ano lang, hindi naman yung ano lang po namin, yung mga kiss, yung mga ganyan, yung full of time lang na naka ano sa kanya, ganyan. Yung intention na po yung pagmamahal na ano, yung naka ano lang po sa kanya, yung hindi naman gaya ng ibang ano na kailangan kasi wag kang mawalan ng time sa ano mo, sa asawa mo. Time. Mm. Time. Kiss. Kiss, Hug. hug, at saka yung ano mo po siya, i-care mo po siya araw-araw. Yung ganun. Alaga. Alaga. Yung pagsabi ng I love you. Gano'ng kadalas? Ano po, ma'am? Halos araw-araw po. Lagi. Oo. Gano'ng kadalas sa isang araw yung I love you?
Tuwing ano po ma'am, kada na ano ko po siya, yung kaharap o minsan yung nilalambing ko po siya, yung Lalo ganyan. pag uwi galing trabaho. Trabaho, yung I ganun. love you, okay? I love you. Ay, grabe. Julius, ikaw kinakaya. Sa kaba. Nakakatuwa kayong dalawa. Grabe. Na-blank ko daw ako dyan. Kasi nakikerry daw ako. Ayan. Ikaw, anong love language mo kay Nilo bukod sa pagluluto? Anong way mo para ipakita kay Nilo? Anong gustong-gusto niya? Like si Julius, gustong-gusto niya, minamasahe. Yun din, siya. Paano? Nagpapamasahe din sa likod. Masahe din. Namasahe ko rin siya sa likod kasi sa trabaho niyang drama siyang trabaho. Oo. Pagod pa. Sakit sa katawan yun. Pagod. Siyempre masakit. Yun naman ang love language. Oo. Yun na. Ang sex life, meron pa ba? Ano na lang po ma'am, kung sa ano yung ano na lang, yabang-yabang na lang. Minsan na lang. Wala na. Nayayabang na lang namin yung ano namin. Kasi, syempre, Tapos yung sa minsana na yun, kailangan i-flex. so, Todo, no? At tinatawag dyan Aray ay, ko. mas matagal na wala, mas nakakasabik. Di ba yung Aray. OFWs, pag matagal na nahiwalay, di ba, ilang taon, pagbalik tuloy nagkakaanak. Oh, speaking of anak, hindi ba kayo na parang nakakapanghinayang? Oh, sorry, hindi ba kayo nanghihinayang? Na dahil yung time na together na kayo, ilang taon na po ulit kayo noon? 17 years ago? Nung kayo na? mga 56. 56. So, by the time, hindi na kayo pwede mag-anak. Hindi. Ano po? Okay. Hindi kayo nanghinayang na hindi na kayo nagkaanak. Biological children. At sa time. Hindi naman po, kasi marami naman kaming apo, marami naman kaming, ako pamangkin, kaya okay lang po na wala kaming anak. Yun na yung pinaka-anak ninyo, Mm, di po, ba? mm. Laki balak mag-ampon. Or... Wala naman po, dahil sa dami na po niyang mga apo, pakilolo at pakilola po yung mga apo niya. Lulo. Ah, Lolo tawag. Lolo tawag sa'yo. Opo. Ay, syempre, Si di Lolo ba? talaga ang mga apo Kasi ko. lola, o apo niyo. Oh. Mga apo kong mga 5 years old, 4. Oo. Ay, Wow. ano talaga sa kanya. Para bang tunay talaga siyang ano. Grabe siya magmahal ng mga ano ko. Sobra. Oo. Eto, anong dasal niyo, Lord? Para sa isa't isa, anong dasal? Paano kayo magdasal? Sa amin na po, pinagdarasal namin, sana pahabain pa niya yung mga buhay namin. Tapos, ang lagi ko rin pong sinasabi na sana ay laging healthy yung wife ko, pati ako. Yung ganun po. Mga ganung kahilingan lang lagi ang inaano namin. Ikaw, Bonnie, anong Ay, dasal ganun mo? din ako sa kanya. Na sana laging healthy kami. Kami pareho. Dahil alam ko naman pong wala ng mga challenges na darating sa amin. Kung may darating man po, alam po naman namin na maano namin yun. Kaya niyo naman ang pasal. Kaya namin yun, Solid opo, na eh, opo. kasi 6 Yung years. ano lang po talaga, yung ano lang po ng kaloob lang po ng Panginoon na yung mga kalusugan namin. Yun lang po talagang inaano namin. Kaya masasabi niyo na ang relasyon niyo ay talagang sinubok na ng panahon. 17 years total being together. And then 6 years married. And counting. So wala nang makakatinag pa Wala na po sa siguro. inyong relasyon. God-given talaga, no? Nilo, Bonnie, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobra talaga ako na-touch sa love story nyo. Napakinggan ko na to noon, di ba? Kami ni Julius nung in-interview namin kayo. Pero ngayon, na ganito kayo kalapit sa akin at nakausap ko kayo. Sobra, tagus talaga sa puso. Ramdam mo lalo na sa mga panahon ngayon, di ba? Ang hirap magtagal ng relasyon. Sa showbiz na nga lang, di ba? Sunod-sunod yung hiwalayan. Kasi siguro napaka-high profile, no? Ng kanilang relasyon. Ang daming pagsubok sa mundong ito. Andyan nga yung ABS, alak, babae, sugal. Pwedeng tungkol sa pera, yung hindi pinagkakasunduan. Or pwedeng hindi lang compatible, di ba? Ganun lang. Yung iba naman, na-outgrow nila yung isa't isa. Yung gigising na lang sila isang umaga, wala na yung love. Marami akong ganun kilala, ha? Na parang, nawala na lang, parang namatay na lang daw yung love. Ganun, walang babae involved, walang alak involved. Totoo pala yun. So sa mundong ito na ang daming dahilan para hindi, sa mundong ito natin ngayon na ang daming dahilan para hindi magstay together ang mga couples. Sa mundong ito na ang daming temptasyon, ang daming kasalanan. Kayo natatangi 30 years apart, pero mas mahaba yung taon na inyong pagsasamahan. Hindi natin bibilangin ngayon yung 30 years na gap ninyo. Ang bibilangin na natin ngayon
ay yung maraming taon na pagsasama ninyo ng wagas ang pagmamahalan. Thank you for the inspiration. At dahil dyan, Nilo, pwede mo na ibigay yung hinanda mo para kay Bonnie. May surprise ka, di ba? Ay, talaga naman. Happy Valentine's, be. Thank you. I love you. Love you too. Parang ano ko, panggulo ko dito, ah. Kaya pagkatawag sila. Oh. Ano sabihin mo, Bonnie? Surprise ka ba o lagi niyo lang ginagawa itong surprise na to? Tuwing Valentine, mayroon talaga. May bulaklak talaga. Mayroon talaga. May chocolates din. May ganun ba? Uso pa ba yun? May mga Chocolates picture lang. nga kami dyan. Romantic talaga. Ano yung pinaka-romantic na Valentine's niyo na alala niyo? Yung ano po ma'am, yung nasa ano po kami, nasa beach po. Tapos sa open cottage po may nilagay po akong mga ganito rin po, tapos mga cake, tapos mga yung chocolate, yun. Tapos binigay ko po sa kanya. Tapos tinawag ko po siya, kunwari papunta lang kami ng tabing dagat. Tapos yun, pagdating niya po doon may naka ano na po. Mahal na mahal niya ako. Haba ng hair. Haba ng hair hanggang moon. Yung hair. At lagi siyang ganyan. Consistent siya kamo, di ba? Napakaswerte niyo sa isa't isa. Truly, you are God's gift to each other. Anong gusto niyo ngayong sabihin kay Lord? Dahil ito talaga yung sinasabing tinadhana ang inyong relasyon. Ako po ang masasabi ko po sa kay Lord, thankful po ako kasi po pinagkaloob niya po sa akin yung babaeng pinangarap ko po at yung hiniling ko po sa kanya. Na katulad niya, pero hindi lang po pala katulad niya, siya po mismo binigay sa akin. Yun po yung ipinagpasalamat ko po dahil po binigyan niya po ako, biniyayaan niya po ako ng katulad niyang asawa po. Ako naman, nagpapasalamat din ako na siya ang binigay ni Lord sa akin. Dahil na sobrang bait, sobrang sipag. Wala akong masasabi sa kanya. At masarap Kaya magmahal. nagpapasalamat ako sa kanya. Tama ba? Masarap magmahal? Todo. Oo, todo. Nilalanggam na nga ako dito eh. Nilalanggam na. Dapat pala ang next kantay mo sa kanya, God gave me you. Diba? Bagay na bagay talaga yung kanta sa kanila na God gave me. Thank you, ha. At dahil bilang regalo namin sa inyo ni Julius, dahil Valentine's Day, dahil malapit na mag-dinner, ayan, meron kayong dinner treat buffet sa Kabalen. Tapos, after nun, syempre, oras na para mag-loving-loving. Meron din kayo sa Sogo Hotel, sa may Shaw Boulevard. Sabihin niyo lang sa akin kung gusto niyo kung 1 day or 2 days, kahit 3 days pa. Sagot na yan ng Sogo, basta magsabi lang kayo. At syempre, meron din kami iba pang mga regalo sa inyong dalawa. Muli, maraming salamat. At sa lahat ng nanonood sa atin, at sana na-inspire kayo. Sa lahat ng nanonood at tumutok, sana na-inspire kayo sa wagas na pagmamahalan ni Nilo at Bonnie. Sa una, marami ang kumontra, maraming hindi naniwala, maraming nagsabi, wag na, baka hindi naman magtagal. Pero napatunayan nila na solid as a rock ang relationship nila. Kahit 30 taon pa ang kanilang agwat, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi yung taon ng kanilang, di ba, agwat sa isa't isa, kundi yung taon na sila ay magsasama at yan ay forever. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Subscribe and share this vlog. Na-inspire ho ba kayo sa kwentong pag-ibig nila? Grabe ako, sobra ako na-inspire. Nilalanggam na nga ako dito. Ito lang talaga pagpapatunay na kahit na marami nung una ay tumanggi, di ba? Hindi sang-ayon o tutol sa kanilang relasyon nung una. Pinatunayan nilang dalawa na ang pag-ibig nila ay tunay at wagas. Pinagbigyan ni Nilo, si Bonnie, nag-try siya na humanap ng iba, pero talagang ang tunay na tinibok ng puso niya at tinitibok-tibok ng puso pa rin ay talagang si Bonnie. Kaya naman, atin pong tandaan na sa mundong ito na maraming mga temptasyon, maraming mga dahilan, alak, babae, sugal, pera, maraming dahilan kaya naghihiwalay ang mga mag-BFGF o di kaya mag-asawa. Meron at merong Nilo at Bonnie na talagang magpapatunay na ang pagmamahal basta tagos sa puso
kayang-kaya na lagpasan ang anumang mga pagsubok sa isang relasyon. Kaya naman pinagdarasal ko na sana silang dalawa ay magtagal pa, 100 years and more, to forever. Happy Valentine's Day po sa inyo. Share this vlog para mas marami pang ma-inspire. Thank you, Nilo and Thank you Bonnie. po. Truly, the heart does not age. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Di kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, ating pagmamahalan habang buhay. Ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito.